so glad you're safe. Salamat, anak. Lumaban ka. Hindi mo kami niiwan. I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. I just wanted to go to sleep last night. Kasi ayoko na ma-feel yung pain. I just wanna feel numb, kaya ininom ko yung sleeping pills. One after another, kasi hindi ko na malayan. Ang dami ko na palang nainom. Libby, anak, marami kaming nagmamahal sa'yo. Handang tulungan ka at suportahan. Kayong lahat, huwag niyo ako lokohin dahil kayong lahat, wala kayong magagawa sa sitwasyon ko ngayon. Libby, hindi solusyon ang ginawa mo. Kailangan mo lumaban, anak. Paano ba ako laban? Paano ba ako nalaban kung yung taong sobrang alaga sa akin, yung taong mahal ko? Ayaw na sa akin kahit magmakaawa ako kahit anong gawin ko. Kasi mas pinili niyo si Princess kaysa sa akin eh. Kaya wala na akong laman sa puso niya. Ngayon mo, ibigay niyo sa akin si Sammy. Balik niyo sa akin. Please, kailangan ko siya. Mahal ko siya. I want him back. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Don't solve the problem. Sa'yo dahil ako sa'yo. I need you. Libby, nandito kami para sa'yo. Di pa talaga stable yung promotion si Libby. Eh, ang pinagtatakot ko lang hindi ba kung nagawa niya yun sa una, pwede niyang ulitin, di ba? Narinig mo naman yung sinabi ng bata. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kesa hindi niya makuha si Xavier. Anong gagawin natin? Hindi naman natin pwedeng pilitin si Xavier. Kilala ko si Libby. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pero alam ko kung anong makakabuti para sa anak ko. Baka kailangan niya talagang mag-consult sa psychiatrist. Kailangan niyang matutunan na tanggapin ang sitwasyon. Ma'am Charlene, kamusta na po si Libby? Mahal kita. Sa akin ka nang galing. Mahalaga ka sa akin. Alam mo yan, di ba? Ako rin po. Mahalaga po kayo sa akin kahit ngayon lang po tayo nagkasama. Pero anak, alam mo naman na parang anak ko na rin si Libby, di ba? Kahit hindi kami magkatugo, malalim rin ang pinagsamahan namin. Naiintindihan ko po yun. Kaya, masakit sa akin na makita siyang ganyan. Mahina siya. Hindi niya kaya. At walang makakapagsabi kung pagtatangkaan niya ulit ang buhay niya. Pero, ano nga po ba natin siya matutulungan? Ikaw, anak. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Po? Kagaya ng sinabi ko sa'yo. Iwan mo na si Xavier. Ibigay mo na siya kay Libby. Please. Bro, matagal ko itong pinag-ipunan. Bibigay ko dapat to kay Princess kanina. Kaso ayun nga, bigla namin nabalitaan niya nangyari kay Libby. Hindi ka na talaga tinigilan ng Libby na yun eh, no?
Baliw na baliw sa'yo eh. Pero si Princess lang ang mahal ko. Eh, sana nga, hindi maka-apekto sa relasyon nyo yung nangyari kay Libby. Hindi talaga, bro. Dahil nangako sa akin si Princess, hindi siya magpapapekto na kami lang. Ma, hindi naman po ganun kadali yun. Alam kong hindi madali. Pero magagawa naman natin ang paraan, di ba? Ma, hindi naman po parang gamit si Xavier na pwede ko na lang basta ipamigay. Tsaka kahit maghiwalay po kami, anong kasiguraduhan na mamahalin niya si Libby? Walang assurance, oo. Pero kailangan lang natin iparamdam kay Libby na may chance siya. Na may hope na baka magkabalikan sila ni Xavier. Yan ay kung... I'm sorry, pero... Kung wala ka sa eksena... Mahirap naman ang hinihingi niyo. Alam ko mahirap. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo. Please. Hindi ko alam eh. Naawa po ako kay Libby. Ayoko siyang napapahamak. Pero paano naman ako? Kami ni Xavier, nangako po kami sa isa't isa. Naintindihan ko yun, anak. Pero pag-isipan mo, sa'yo mawawala si Xavier, oo. Pero si Libby, ang buhay niya mawawala. Kinabukasan niya,